Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po. Magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man bansa tayo naroon mga kababayan? Siyempre po, ingatan nawa po tayo. Pag-usapan po natin, komentuhan po natin itong nakaraang balita po na pati po yata ang ating kalusugan o sa parte po ng DOH, Department of Health, pati ang PhilHealth ay talagang pati po sa pagtulong po at pagtugon ng gobyerno ay talagang mukhang nakitil pa yata mga kababayan. At mukhang isiniro po nila ang subsidy, ang pagtulong po sa PhilHealth. At binawasan din po ang pondo ng DOH mga kababayan. Ibang klase na po ang ating bansa ngayon. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Kung pipirmahan ng Pangulo ang ipinanukalang national budget para sa 2025, ay walang ibibigay na government subsidy sa PhilHealth. Yan daw ay dahil sa dami ng reserve fund ng state insurer. Pero paano nga ba umabot sa daan-daang bilyong piso ang reserbang pondo? Narito ang special agenda report ni Agatha Gregorio. Posibleng ni piso walang matatanggap na subsidiya mula sa gobyerno ang PhilHealth sa susunod na taon. Ayon yan sa Bicameral Conference Committee report sa ipinanukalang 2025 national budget. At pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maipatupad ito. Nasa 74 billion pesos ang nakalagay sa House version ng budget at bumaba sa 64 billion sa Senado bago tuluyang tanggalin ng buo sa BICAM. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganun karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Ngunit hindi bago ang pagkakaroon ng malaking reserves para sa PhilHealth. Taong 2021 pa lang higit 176 billion pesos na ito. At sinabi ng korporasyon noon, pruweba itong financially stable ang PhilHealth at kayang bayaran ang mga benepisyo ng matagalan. Ngayong 2024, lumobo nga ang reserve fund sa 600 billion. Sabi ni Senate President Cheese Escudero sa isang radio interview, wake-up call para sa PhilHealth ang pagtanggal ng kanilang subsidiya matapos ang aniyay pagsayang ng malaking pera, hindi pagbigay ng benepisyo at hindi pagbayad sa mga ospital na naniningil sa kanila. Sa mga nagdaang taon kasi, hindi bumaba sa 61 billion pesos ang binibigay sa PhilHealth sa General Appropriations Act mula 2021. 71 billion ang inilaan dito noong 2021 at tumaas sa halos 80 billion noong 2022. Lalo itong umakyat noong 2023 sa 100 billion pesos at bumaba sa 61 billion ngayong taon. Matatanda ang sinabi rin ni Escudero na kaya ng korporasyon na kaltasan ang mandatory contribution ng members lalo na't napakalaki ng pondong hindi ginagamit nito. Sa kabila ng pahayag na yan, marami-rami pa rin ang mga mambabatas na nagsalita laban sa pagtanggal ng subsidiya. Bigyan sana natin ng maayos at sapat na budget ang PhilHealth at hikayatin ang PhilHealth na i-maximize ang paggamit ng kanilang pondo para sa kanilang mga health-related programs and services. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, posibleng legal issue ang haharapin dahil sa pag-zero ng PhilHealth subsidy. Ayon sa kanya, hindi direktang inaamyendahan dito ang sin tax law dahil nakalagay sa batas na may porsyento ng buwis sa mga bagay gaya ng alak na dapat ibigay sa PhilHealth. Dinipensahan naman ni na Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe at Escudero ang desisyon at sinabing maaari namang baguhin ng mga panibagong kongreso ang ilang batas na ipinatupad sa dating Congress. Para sa agenda, Agatha Gregorio. Ibang klase, no? Pagka alam nila makakaproblema sila at lalabag sila sa batas, babaguhin po nila yung batas, aamyendahan. Ganun po katindi po ngayon, mga kababayan. At narinig naman po natin, mga katama, yung PhilHealth, talagang kailangan po yan, i-maintain mo. At kung may problema po kasi sa PhilHealth, ang may problema po dyan, hindi po yung pera. Ang problema po dyan, yung namamahala. Di ba? Dapat, ang kastiguhin mo riyan, yung namamahala, hindi yung pera. Kailangan po kasi lagi talaga may pondo ang PhilHealth dahil napakarami po talaga nagko-contribute po dyan dahil
Kaya nga po ang sinasabi nga natin, di ba? Yung health is wealth, di ba? Napakahalaga ng kalusugan, kayamanan, di ba? Pero pagdating dito, kikitilin mo naman. Ibang klase ngayon ng ating Senado at ang Kamara. Pagka may lalabagin silang batas, pwede nila amyendahan. Dahil pati pala ang sin stock na nanggagaling sa mga bisyo, alak, sigarilyo, meron palang porsyento ron na direkta na kukontribute po sa DOH o dito sa PhilHealth, mga katamay. Pero hindi po nila yan iniintindi. Pwede po silang lumabag sa batas dahil sila rin ang gumawa ng batas Kaya pwede nila ripasuhin yun. Ibang klase mga katwiran, ano? At ganito rin po, tingnan po natin itong ginawa naman po nila sa DOH. Binawasan din po nila ng pondo ang DOH. Kaya po ang mga Pilipino, wag na po tayo magkakasakit ngayon. Bawal tayo magkasakit ngayon. Dahil itong mga politiko na ito, hindi naman nila problema ang panggastos. At napakarami po nilang pera. At karamihan po sa mga politiko, sa ibang bansa pa nagpapagamot yan. Hindi naman po sa public hospital natin nagpapagamot yan, di ba? Ibang klase mga politiko sa atin. Palibase, wala itong pagmamahal sa mga mahihirap Mayayaman bilyonaryo tingnan po natin, set up ko lang po mga kabayan. 74 billion pesos. Ito ba, tingnan natin. Uh, 247,923. So we are, of course, health is wealth. That's very important. But also, health, the financial situation of our country, the economy, and wealth-generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as the health sector. Sige, mag-digress po tayo muna sa health sector. Pero napansin ko po na ang ating final amount sa Department of Health is 247.9 billion pesos sa BICAM report. Mas mababa by 25.7 billion pesos from the GAB to 273.7 billion pesos. So, binawasan pa rin natin ang DOH. And then, ang ating pampalubag-loob lang ay yung level, nung binawasan na, yung ending amount is still higher than the 2024 GEE amount? Yes, Mr. President. But why did we reduce it, Mr. President, by 25.7 billion pesos, which is a very significant amount also, Mr. President? Well, Mr. President, there are certain agencies that we also supported. Like, for example, the Department of Agrarian Reform. We had given them an increase for their budget. We also had given the state universities and colleges an increase in their budget. The DICT, we've also given them an increase. The Department of National Defense also has an increase. So, Mr. President, if possible, we would like to increase all, but then also because of the substantial budget allocation of other departments, we also made sure that departments that are also crucial have a respectable amount that they can operate with. So, pwede ba nating masabi na itong 74.4 billion pesos ng PhilHealth na ziniro natin ay binigay sa ibang mga ahensya ng gobyerno na sa tingin natin ng ating committee na mas nangangailangan o mas deserving ng amount, at masasabi ba natin na hindi directly health-related yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na yon, Mr. President? Mr. President, hindi isa masasabi nating more deserving, more in need, perhaps. Yes. And then also, yes, I think I know where your next question will lead to. But yes. Yeah, mga tamay, nakita nyo po, napakagagaling po natin mga politiko ngayon.
Lalo po siyempre sa Senadora Grace po, nakita po natin. Talagang isiniro mo ang pagtugon o pagtulong o pagsuporta rin sa PhilHealth. At ganoon din po sa DOH. Ang laki po ng binawas po nila sa PhilHealth, sa DOH mga katambay. 0 ang PhilHealth. Ang DOH naman po, ang Department of Health natin ay napakalaking kabawasan din po. At inilipat po nila sa mga ahensya raw na kailangan po nilang suportahan. Ibang klase, no? Meron na pong version ang Kongreso. Tapos naaprubahan na po sa Senado. Pagdating po ng BICAM, nawala lahat. Tinanggal na 0. 70 plus billion, 74 plus billion sa PhilHealth. At ang sinasabi lang po nila, marami raw po pera ang PhilHealth na hindi nagagastos. Naka-savings lang po mga kababayan. Ibang klase. Mas mainam nga po yung naka-savings din di ba? Dahil hindi nawawala. At may problema pa nga ang gobyerno dyan di ba? Dahil yung pera ng PhilHealth, nakuhanan po ng gobyerno yan, di ba? Ang sabi nga ng Supreme Court dyan, labag ang paglipat ng pondo ng PhilHealth para kuhanin po ng gobyerno. Di po ba? Pinigilan pa nga dahil nga 90 billion po yung gustong kunin ng pamahalaan dyan. At nakakuha na po sila 60 billion. Kaya lang po hindi nila nakuha totally dahil nga nagkaroon po ng TRO ang Supreme Court. Di po ba? Dahil nga labag ang paglipat. Hindi mo na nga binigyan ng subsidy ng tulong ang PhilHealth. Kinuhanan mo pa ng pera ng gobyerno. Di po ba? Itong subsidy, wala na. Tapos, siniro mo pa ang budget. Di ba? Binawasan mo pa ang budget ng DOH. Sa kabila nun, kinuhanan mo pa ng gobyerno. Dahil gigil na gigil sila doon sa pondo ng reserve na pondo ng PhilHealth dahil napakalaki raw. Lumobo na raw sa 600 billion. Di po ba? Di po ba? Napakaganda po dapat solusyon doon. Yung pera na yon, kung talagang gusto mong gamitin at hindi nagagamit ng pamunuan ng PhilHealth, siyempre po sa pamumuno po ng secretary po ang Department of Health, si Secretary Teodoro Herbosa. Dapat po, ito po ang talagang tutukan. Di po ba? Ayusin ang pamamalakad ng PhilHealth. Hindi yung pera ang tututukan mo. Bakit yung doon ka sa pera nakatutok? Kung may pera po dyan naka-reserve, di yun po ang dapat pong pagplanuhan kung paano po gagamitin yung pera na naka-reserve para po sa taong bayan. Lalo po ang Pilipino, kailangan po natin ng PhilHealth lalo. Dahil nakakatulong po ito, karamihan po rito, binabayaran nga natin to para security natin to pag nagkakasakit. Tapos, tinataasan mo pa ang premium. Pagka ganito palang marami ng pondo, babaan mo ang premium. Mas makakatulong po sa Pilipino. Dahil malaki na pala pondo. At halos isiro mo na ngayon ang gastos. Di po ba? Lahat ng miyembro nito, number 1, mga miyembro, isiro mo ang gastos. Wala na silang babayaran sa bulsa ng Pilipino. Wala na, di ba? Talagang totally zero dahil napakarami pa ng pondo. Bakit kailangan mong bawasan pa? At hingan pa at kunan pa ng pera ng gobyerno. Dapat nga, dagdagan mo ng dagdagan dahil nga ang tao, ang Pilipino, nakakasakit. Araw-araw ang daming pila. Di po ba? Yung ating mga public hospital, kulang na kulang sa pagtugon dahil nga kulang na kulang sa pondo. Tapos kikitilin mo pa. Babawasan mo pa ang pondo ng DOH at kikitilin mo pa ang PhilHealth. Yung suporta ng gobyerno, hindi naman po nanggagaling sa mga politiko. Doon ka magtataka, no? Hindi naman pera ng politiko. Yung pera. Tapos na po, yung proposed budget na handun na. Aprobado na ng House of Representatives. Inaprubahan na rin ng Senado nung nagpa-public hearing po sila ron. Doon ka magtataka pagdating ng BICAM, sila na lang. Itong sila Senate President, si Senadora Grace po, si House Speaker Romualdez, si Saldico at yung iba pong miyembro ng BICAM. Tapos na. Doon po kaya nga sinasabi ni Vice President Sara Duterte, talagang sila lang po ang
kumukontrol ang nasusunod sa pera ng bayan. Nakita po natin, yung mga programa po nila, hindi po nila sinisiro. Lalo po yung programa ng speaker, yung AKAP. Nakita nyo po bang nasiro yon? Yung mga programa po nila na hindi naman talaga totally nakakatulong sa buong Pilipino. Nakakatulong po ba sa buong Pilipino yon? Sa buong Pilipino sa Pilipinas? Nakakatulong po ba ang AKAP? Di ba? Maliit na porsyento lang po natutulungan nun. Nagagamit pa sa politika. Pero yung health, marami pong natutulungan nyo kaysa rin sa bibigyan mo ng ayuda. Di po ba? Napaka-importante po ng kalusugan at ang ating pagkakasakit, lalo kung kikitilin mo yung suporta ng gobyerno dyan dahil sasabihin mo, mas kailangan ng ibang departamento. Ngayon lang po nangyari sa atin yan na first time na in history po na isiro mo ang PhilHealth sa pondo ng bayan na hindi naman sa mga senador nang gagaling yan at hindi naman pera ng mga congressman yan. At yung karamihan po na binibigay po na suporta dito po yung subsidy ng PhilHealth ay nanggagaling pa sa sins tax. Di ba? Yung sinabi nga ni Senador Pimentel. Di ba? Nanggagaling yung tax po ng mga may bisyo, mga nagbibisyo po, lalo sigarilyo, alak. Di po ba? Tapos itong mga senador na hindi naman po nila pera yan, sila nasusunod. Yun nga sinasabi nga natin di ba? Sinasabi nga rin ni Bongo, ni Senador Bongo, dapat nga patatagin mo ang PhilHealth. I-miyembro mo na nga dapat dyan Miyembro na po ba ng PhilHealth ang buong ang ating bansa, ang lahat ng Pilipino? Miyembro na po ba? Hindi di po ba? Hindi pa nga tayo miyembro niyan Di po ba? At hindi naman napupul cover lahat ng PhilHealth ang gastos. Pagka nagkasakit ka, magbabayad ka pa rin. Di ba? Dapat ayusin nila at kastiguhin nila dahil lang may diferensya dyan. Yun na mamahala. Hindi yung pera. Ibang klase, Ibang klase. Doon ka magtataka, Pagka may nilalabag silang batas, sila rin ang gagawa ng paraan para yung nilabag nila, malusutan nila. Mahusay po mga mambabatas natin. Kaya dapat po, kung si Kamanong lang po tatanungin, dapat tanggalin na po rito ang pamamahala. Ang pamamahala po ng budgeting po ng bansa. Dapat hindi mga politiko po ang katulad po nito. Nagagamit po nila. Sila po ang nasusunod. Ang nasusunod po, ang mga politiko. Nagagawan po nila ng pamamaraan sa mga ideas na nila. Biriin mo, pagdating sa BICAM, zero. Dahil nga, lulang-lula sila ron sa reserve ng PhilHealth. Samantalang yung reserve na yun, pwede mo pang ayusin. Itama kung yung sinasabi nilang mali na hindi ginagastos ang pera. Di dapat tulungan mo. Pagsabihan mo yung PhilHealth saka DOH na itama nila ang gastos dyan at itulong sa mga Pilipino. Hindi yung kaltasan mo at huwag mong lagyan ng pondo. Ibang klase na ating bansa ngayon. Ganito po ang meron po tayo ngayon na mga politiko sa ating bansa. Ibang klase. Kaya matutuwa rito mga tambay dahil napakalaki po ng 74 plus billion na tanggalin mo riyan. Sana doon, sinabi na kung saan daw mapupunta. Mga tambay. Kasama kaya sa budget dito yung mga ginagamit mo po nila para sa demolition job ng mga Duterte. Dahil may budget din po yata yan. At yung mga sinusweldohan po sa social media, kailangan din po kasing budgetan yata yan. Mga katambay. Sa BICAM yata, doon yata nila ginagawa ng paraan yata yan, mga kababayan. Kaya po sila kinakapos yata. Kaya po pati ang ating health system ay ginigipit. Bili mo, DOH na kulang na kulang. Kulang na kulang ang suporta sa mga Pilipino ng Department of Health. Babawasan mo pa ng pondo. Ibang klase. Ganyan po ngayon ang mga politiko natin. Mga walang pakialam sa mga mahihirap. Wala silang pakialam. Di bali kayong mahirapan gastusan ng DOH. Wala kami pakialam dyan. Basta ang pakialam namin, yung mga mas nangangailangan na mga departamento ang bibigyan namin ng pondo. Babawasan namin kayo.
ang health system natin, okay lang yan. Okay lang. Di bali magkasakit kayo. Basta kami, mayayaman kami, politiko kami, marami kami panggastos. Kahit sa ibang bansa, pwede kami magpagamot. Ibang klase mga politiko. Ibalik po natin yan. Marami pong tatakbo dyan. Ibalik po natin. Napakabuti po ng mga politiko natin ngayon sa ating bansa. Puro po sila makamahirap, makabayan, makabansa, mga babayan. Ibang klase. Imbis na nationwide ang health system natin, katulad na ibang bansa, halos wala nang ginagasos ang mga kababayan nila sa ibang bansa. Lalo po sa health system. Sa atin, yung pera pa ng health system, ang pinagkakainteresan pa, mga tambay. At yung suporta ng gobyerno ay talagang tatanggalin pa dito sa ating health system. Lalo-lalo na sa DOH, na bawasan mo ang pondo. Ngayon lang nangyari sa ating bansa. Panahon po ng mga nakaraang administrasyon, pinopondohan pa po yan. Pinopondohan. Pero ngayon, maririnig mo, siniro mo, ikaw lang nakagawa niya na sa administrasyon lang ni Pangulong Marcos po, yata nangyari na isiro mo ang budget po ng health system natin, yung pagtugon. At hindi naman po galing kay Pangulong Marcos ang pera na yan. Galing din po sa mga taxpayer yan, sa mga tax ng mga negosyante. Di po ba? Ibang klase. History na naman po yan. Napakaraming history sa ating bansa na nangyayari po sa bagong Pilipinas. Ibang klase. Samantalang yung slogan ng Pangulong Marcos yan, di ba? Iaayos niya ang health system natin at pangarap niya na ang mga Pilipino ay wala na halos babayaran sa ating pagkakasakit. Pero ibang-iba po yata ang sinasabi ng Pangulo kaysa sa ginagawa ng Senado at ng Kongreso pagdating po sa pondo ng bayan. Pondo ni Juan de la Cruz na sila ang kumukontrol. Ganyan po. Saan po kaya pupulutin ang ating mga kababayan? Lalo ang ating mga kababayan na talagang hindi po natin maiwasan na magkasakit. Napakarami na po dahil ang ating bansa immune na immune po sa lahat ng sakit. Di ba? Lalo po ang may sugar, di ba? Yun lang po magkaroon ka ng diabetes forever na po 'yan. Di ba? Yung dialysis. Di ba? Malaking gastusan po 'yan. Tapos kikitilin mo. Babawasan mo pa pondo. Di ba? Yung mga nakapila po sa public hospital natin, napakaraming Pilipino nakapila diyan araw-araw na gusto makakuha po ng suporta ng gobyerno. Dahil nga sa hirap ng buhay, kailangan sa government hospital ka na pupunta. Pero maririnigan mo, ganito ang gagawin ng mga politiko sa ating bansa. Meron na pong nakalaang budget, pagdating ng BICAM, zero. Ibang klase. Tapos yung DOH, binawasan mo ng napakalaki. Ganyan. Nay, nako, patawarin po sila mga kababayan. Palibase, hindi po nila kailangan na magpagamot sa public hospital. At marami, mukhang pagpaplanuhan pa yata nila ang pera ng PhilHealth, mga tambay, di ba? Samantalang yung PhilHealth, kung maraming pera yan, halimbawa, paano kung may pandemya dumating? Di ba? Mainam din yung may nakareserve ka. Di ba? Kamukha nung nakaraan, di ba? Mayroon tayong pandemya, COVID-19. Di ba? Magagamit po yung mga pera na yan sa mga emergency ng bansa. Pwede pong gamitin yan. Pero dito po sa atin, parang ayaw na ayaw po nila magkaroon ng malaking pera ang PhilHealth. Ibang klase. Pagka lumalaki na pera ng PhilHealth, mukhang pinag-iinteresan na po nila mga kababayan dahil nakakuha na po sila dyan ng hindi bababa 60 billion mga katamay. Dahil marami palang pera ang PhilHealth. Pero karamihang pera ng PhilHealth dyan ay galing po sa miyembro. Nagko-contribute po dyan mga katambay. Ibang klase. Muli po si Katambay Manong. Ganyan po ang mararanasin natin. 6 na taon yan mga katambay. 6 na taon na ganyan po ang ating mga politiko. Kaya po, sa darating na susunod na taon, sa susunod na taon, halalan, ibalik nyo po yung mga pagmumukha na yan. Lalo po ang speaker, Saldico. Ayan. At Senadora Grace po yata, hindi pa tatakbo yan. Saka si Escudero, ang Senate President. Magagaling po mga tambay. Ubod ng galing. History po sila. History sa Senado. History sa Kongreso. Grabe po sila. Magpatupad po. Lalo po sa pera ng bayan.
mahusay po ang kanilang mga utak. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At iwasan po natin magkasakit mga katambay. Iwasan po natin. Lalo po tayo sobrang hirap. Ganyan po dadanasin natin para po tayo namamalimos ngayon mga katambay sa ginagawa po ng mga politiko natin ngayon. Paalam po. Maraming salamat. Ingatan nawa. Bye-bye.